Go, go, go. Hello, magandang Hello. araw, magandang hapon at magandang gabi sa lahat-lahat ng mga netizens na taga-subaybay sa aming usapang The Cardams. O, alam niyo ba yung mga Cardams, mga kaibigan? Ito ay mga karaang damang. So ito yung mga taong nakakaalam sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi. So ngayon, makakasama natin ang ating mga magigiting at mga magagandang mga dilag na sila ni Ate Desiree at ni Loren. So ngayon mga kababayan, ating pakinggan ang ating pag-uusapan, nagbabagang balita sa gabing ito. Ibibigay ko lahat ngayon ang pagkakataon sa ating Maharlika Tring Tormes. Palakpakan! Good evening sa lahat. Good evening, Sister Desiree, Sister Isang, and Loren. Good evening sa ating lahat. At sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay, sa lahat ng ating mga kababayan dyan, sa lahat ng mga Kingdom Citizens, good evening. At ngayong gabi, nandirito na naman kaming lahat para pag-uusapan natin ang lahat ng mga kasagutan sa lahat ng mga kasinungalingan ni Arlene Stone. So bago pa naman kami sasagot sa lahat ng mga sinasabi ni Arlene Stone, ay gusto ko muli ipaalam sa lahat ng mga tagapagsubaybay, sa lahat ng mga kababayan na itong ginagawa po namin ay hindi po ito pagdadaw ng isang tao, kundi sinasagot po namin ang lahat-lahat ng mga sinasabi ni Arlene Stone na ilang taon niyang ginagawa sa social media, ang kanyang mga pagsisinungaling, at panglalait niya sa kingdom at sa aming mahal na pastor, sa aming lahat ng mga kingdom citizens. So, ito pong ginagawa namin ay voluntarily po namin ito para lang namin masagot ang lahat ng mga sinasabi ni Arlene at saka magkaroon po ng kaliwanagan ang lahat para hindi naman puro kasinungalingan lang ang maririnig ng buong madla, lalo na dito sa social media. Okay? So ngayon, uumpisahan ko na sagutin yung sinabi ni Arlene Stone na kami daw dito sa Kingdom ay wala daw kaming freedom na magkaroon ng maraming lalaki. Hindi daw kagaya sa kanila, lalo na sa kanya, na yung buhay nila mayroon daw silang malaki daw ang freedom nila na magkakaroon ng maraming partner, maraming lalaki. So yan, Arlene Stone, sasagutin kita. So alam ko ikaw mayroon kang mga kasamahan dyan ng mga matitinong babae. Pwede mo silang tanungin kung yung sinasabi mo na natural lang sa inyo dyan dahil mayroon kayong kalayaan na magkaroon kayo ng maraming lalaki, while sa amin, wala kaming kalayaan na magkaroon ng maraming lalaki. Okay? Tanungin mo yan sila ha. Kasi para sa amin, nagkapraning-praning ka na ngayon sa lahat ng mga sinasabi mo. Ikaw din mismo ang nagbigay din ng sa sarili mo. Ikaw ang nag-judge sa sarili mo na ikaw, maraming lalaki ang magagawa mo para makaselect ka ng the best. So, anong year ka pa ba nag-select? Anong year ka pa ba na nagpapagamit sa mga lalaki at gumagamit sa mga lalaki? So, na hanggang ngayon, wala ka pa kahit isa na nanatili sa iyo. O di ba? Pero gusto namin ipaalam sa lahat ng mga tagapagsubaybay na hindi po 'yan ang turo sa amin ng aming mahal na pastor. So sa aming mga babae, tinuturuan po kami na magiging dignified po ang aming pagkababae. Ang aming mga katayuan na hindi po kami mapapahiya, na hindi po magiging masama ang pagtingin sa amin ng mga tao bilang mga tinuruan ng aming mahal na pastor. Kaya yung sinabi mo, Arlene Stone, na you can have 10 or more partners. Wow. Dami. Yan. Parang unique talent yan. Di basta-basang talento Di ba?
Talent din So, yan eh. Grabe. so ibig mo sabihin, maswerte ka kasi may ganyan Talent ka, kami yan. wala? Biruin mo kung Oh partner. no! Kahit sa Sister Tring, kahit sa, ito ha, tagalabas o hindi non-kingdom citizen, bawal ata yan eh. Kasi kaya nga mayroon tayong mga reality TV, kahit dito sa US na yung about cheater. Meron yan eh. Yan ang realidad talaga ng buhay na hindi pwedeng paiba-iba. Pag meron ka ng partner, you need to stick to that partner. Hindi Yes. pa iba-iba. Oh, kaya nga may tinatawag na jealousy. Oh, may iba pa nga. Talagang humahantong sila sa karumal-dumal na pangyayari. Di ba? Marami tayong nakikita dyan sa social media na mga ganyan na mga pangyayari. Kaya hindi yan pwedeng paiba-iba ka ng lalaki then you are overlapping relationships. No, that's a big no-no. Yes. Di ba, Sister Tring? Correct. Hindi rin kasi considered moral practice yung mag-engage ka into multiple relationships, lalo na babae tayo, no? Kasi Yes. tinuturo Kasi nasa Word atin, of God yan. sa society Yeah. natin. Yes, Nothing nasa Word of aside God yan. kingdom law. Tama, Sister Diba? Lauren. Yes, Even correct. nasa Word of God yan. Sige daw, Sister Tring, di ba? Actually, So, nasa ano meron yan siyang eh. Bababasa yan dito sa Proverbs 31 verse 10 to 12 ha. Babasahin ko ito sa Tagalog. Mahirap makakita ng mabuting asawa. So, ito yung sa huwarang may bahay ito ha. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Wow. O, di ba? Tayo mga babae, mas higit pa tayo sa alahas ang halaga natin. Pag kung tayo ay dignified. Pero kung ganyan naman, paano masasabi ng magiging asawa mo kung ilang lalaki na ang dumaan sa iyo bago pumunta sa kanya? 'Di ba? Halaga pa ba yan Yeah. na mas mahalaga pa ba yan kaysa alahas? Oh, Hindi na cheap na yan. napaka-cheap. Siguro ano na lang yan, yung piki na na alahas. Actually, Oh. sa napapansin ko ngayon, kasi yung mga relationships ngayon, on and off, come and go, no? Meron kang mamimit. Sa labas ito ha, meron kang mamimit na nagkaroon ng mga relationships in the past, failed relationships. Hindi naman natin yun, dinidiscredit, hindi natin yun minamaliit. Ang sa atin lang kasi is, you have to be on the path na virtuous woman ka. Hindi ka pa iba-iba ng partners at hindi ka Yes. nag-overlap ng relationships. Yun yung point natin dito. Hindi dahil marami kang naging partners in your past. Wala tayo dun eh. Ang atin is do not overlap. Diba? Yes, Tama. correct, Sister Lauren. Tapos dito sa verse 11, sabi pa dito, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Verse 12, pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. O, ibig sabihin, pag mag-overlapping ka ng partner-partner sa harapan ng ama, malaking kasalanan yan sa harapan ng ama. Eh di ba, may tanong ako, Sister Tring, di ba kinasal man siya dun sa una niyang Oo, asawa? kinasal siya, kaya nga siya naging stone eh. Kasi Oh, kinasal kaya siya, siya naging tsaka nagiging maganda na yung buhay niya, naging dignified na siya eh. Kasi ano na nga eh, formal yung nakuha niya na na mapangasawa, si Jason. tapos So, nag-overlapping siya. tapos habang sila, meron na namang iba, kaya nagkagulo-gulo na ang kanyang buhay mula nung So hanggang ngayon, paiba-iba. Tapos, yun ang sinasabi niya na hindi natin ma-experience kasi nga, we are in the box. Kasi pastor is keeping us to experience those things na normal people are experiencing. Well, sa amin lang naman salamat dahil kami ay pinoproteksyonan ng aming mahal na pastor na ma-experience yung mga ganong buhay, yung ganong klaseng
mga pangyayari sa buhay kasi unang-una hindi talaga siya morally Okay. upright So, for me, ha. yes, Hindi siya okay, let's morally say upright. given yun. Sinabi niya, di ba, Reyna, ganon. Di ba, sinabi niya yun. So, saan niya ikukumpara yun? Sa buhay niya? Siya bang standard ng buhay? Kasi kung sasabihin niya na nakabox tayo, di sana nakapili na siya. Mayroon siyang magandang pamilya, asawa, di ba? Huwarang pamilya, huwarang may bahay sana siya. Para masabi niya, yung mga words na yun nakabox tayo. Isa, ano ang standard? Kaya dyan pala makikita mo na gusto lang niya talagang i-down ang mga panuntunin natin dito sa loob na mali. Ang mga turo ni Pastor. Mga turo ni Pastor na wala tayong kalayaan, yan naman ang point niya. Yan, lahat ng turo ni Pastor, lahat ng sinasabi ni Pastor, sunod-sunuran tayo. Hey, hello, meron kaming freedom of choice dito. Okay, kaya nga iba sa amin nag-asawa. O may single. 'Di ba? Pero may mga past relationship. Pero once and for all, nag-decide sila sa buhay nila na okay, much better that magstay single sila. So yun ang buhay namin dito. So yung naka-box, I think ano lang 'yan. Nasa isip mo lang, gawa mo lang 'yan, Arlene. Siya lang naman na nag-invento. Dito pa lang sa Proverbs, nahuhulog na siya dito eh. Pananagutan niya to sa ama. Ito pa 1 Corinthians 7 verse 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. O, di ba? O, di ba? Pinakasalanan niya yung asawa niya. Sabi yung word na yun, fornication. Fornication na yun. Fornication. Oh. Ano bang meaning ng fornication? Sige nga, basahin natin. Hanapin natin yung meaning Check ng natin, meaning ng fornication. fornication. Sige daw. Hanapin natin. Sige daw. Fornication. Anong meaning ng fornication, Arlene Stone? Sige nga. O, ikaw daw, hanap ka. Kuha ka ng Hanapin fornication mo nga. definition. Ano yung meaning ng fornication? Okay, ano nakalagay dito? Ito, brutal to na meaning, talagang fornication. Sexual intercourse between people not married to each other. Yucks, di ba? Di ba na kay Jason ka pa, meron ka ng ibang K. Guyo. Guyo. Yan. Tensya na po sa ating mga words dito, mga netizens, kasi wag mo kaming ganyanin, Arlene, na kami, hindi kami kagaya sa'yo dahil may kalayaan ka. Kasi kami, sumusunod kami kung ano nasa Bible. Ayan kailangan isa lang ang wife, isa lang ang husband. Yan, nasa Bible yan. O, di ba? Ito pa, Proverbs 18 verse 22. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. O, di ba? Ang ganda sa mga verse na ito. Ang ganda nun, di ba? Ulitin mo nga basahin, Sister Tring. Proverbs 18 verse 22. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. O, di ba? May pabor pala sa ama, no? Favor of the Lord. Yung panahon ninyo ni Jason, Arlene, yun na yun. Favor na yun ng ama sa'yo. Yun na yung pinakamagandang pero sabi mo kasi, I have my own choice. I have my own choice. Diba? I have my own will. O yan. Yan ang will mo. Yung magiging fornication ang buhay mo. Paiba-ibang lalaki na. Buti yung mga lalaki dyan, mga single ang mga ginagamit mo, puro may asawa din. Oo, may asawa. Oo, may asawa. Nasa relationship. Kaya, ikaw mismo, in a marriage, sinumpa ang union in the sight of God, di ba? Kasi nagsumpaan sila sa harap na kasal sila Ngayon, sa harap ng Diyos. Di
Di ba gano'n naman ang marriage? O, Pag ikakasal di ka, ba kailangan nakalagay meron yan, di ba? lifestyle. Nakalagay yan sa Word of God na nagsumpaan kayo, hindi lang naman yan sa batas ng sanlibutan, sa harap din ng Diyos yan. Kasi siguro kaya ganyan, no? Alam mo kaya nasa Word of God yan. Kasi sacred kasi ang marriage. It's a sacred, kaya nga, It's a sacred thing. nasa Word of God inilagay yan kasi talagang mahalaga yan sa bilang babae at lalaki. Para hindi magkasala. Kaya nga mayroong kasal eh. So you need to stick to your husband and then Ng isang decenteng tao na you will Yes. only have partner. Kahit sa Bible, naka-indicate yan sa Bible eh. I think sa 1 Corinthians. Kaya ito po, Mhm. ito yung mga verse, ito yung tinuturo ni Pastor sa amin, Arlene. Oo, Ito yung yan ang tinuturo tinuro sa ni amin. Pastor sa amin. Kaya wag mong sabihin na kami dito walang kalayaan kagaya sa iyo na you can collect and collect and collect bago mag-select. Yes. Nabasa mo na ba ito, Sister Tring? 1 Corinthians 7:2? Yes, nabasa ko Yang- yun, nevertheless. Yan, no, because of the fornication. temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. Ito yung See? 'di ba? Mm. Each man but- should have Her own his own wife his and own each wife, woman her own. husband. 'Di ba? Hmm. Ngayon, baka sabihin ni Arlene, okay, nag-divorce naman kami. Mm. Okay, ang tanong diyan, bago ba kayo nag-divorce, nag-stick to one man ka ba? Tanungin mo yung sarili mo. Kasi inamin mo sa akin noon, kayo pa eh, na meron kang diyan sa trabaho mo. O, di ba? Meron kang ka-pling-pling, meron kang ka-kay. Di ba? Diyan sa sa trabaho mo. So, hindi ka, ibig sabihin nun, may asawa ka pa. O, ngayon, nung naghiwalay ka ni Jason, nag-divorce ka. Yung bang lalaki, single? O ilan pa yung mga lalaki mo bago after ka nag-divorce? Talaga bang single sila o nasa relationship sila? Ay, tanong lang naman to. Tanong lang to sa'yo. Sagutin mo yun sa sarili mo. Sige daw. Sagot. Sige. So Panigurado yan, ako. Arlene. May sagot. Anong May sagot sagot niya? talaga yan. May sagot siya. Isasagutin niya sa vlog niya. Mag-aalibay na naman siya. Sige. Sagutin mo. Yung totoo. Huwag kang magsinungaling. Kasi sa umpisa pa lang, you are a liar na. Ang dali-daling magsinungaling. Di ba? Kasi daw, sabi niya, yung ba mga lalaki na niya, mga single ba yun? I don't think so. Kaya sa harapan na May nga, madami-dami na niyang sasagutin. Kahit siguro ako lalaki, hindi ko gugustuhin na makipagrelasyon sa isang babae na, alam mo yun, may hindi magandang history. Aminin man natin o hindi, titingnan din natin yan na background eh. Kahit sino sigurong disenteng tao, di ba? Titingnan mo, pag-aaralan mo yung background ng magiging karelasyon mo kung ito ba okay ba siya? Di ba? Kasi sa natin sa pagiging morally upright citizens na tinuro din sa atin yan ng mga magulang natin na we have to stick to one, we have to be loyal, we have to be faithful. Correct. Yeah. Kasi daw, kaya daw siya ganyan, kasi daw maganda siya. Pero hinahabol-habol siya ng ano. Ano masabi mo dito, Sam? Kasalanan ba daw na maging maganda? Sino nagsabi naman na maganda siya? Siya lang din. Kasalanan na maging maganda. Ang interpretation kasi niya ng maganda, kaya daw siya hinahabol ng mga lalaki kasi maganda daw siya. Oo, kasi kahit meron siyang naman, taglay na kagandahan kaya hinahabol-habol siya ng mga lalaki. Ito lang. Kahit takpan mo yung mukha mo, Arlene, iba ang habol ng lalaki. Hindi sa taas, kundi sa opposite
Ano opposite ng taas? Sagutin mo. O, kayong lahat ng mga nakikinig, sagutin nyo. Habol ba talaga ng mga lalaki na naghahanap ng ganyan? No? Maganda siya. Sincero at Buka. totoong lalaki, decente. Okay, Kasi Di ba? iba-iba man ang lalaki, di ba? Iba-iba ang preference ng mga lalaki, lalo na ngayong mga panahong ito. Nababasa Kaya- natin, nababalitaan natin, naririnig Yes. natin sa mga balita, di ba? Mhm. Yes, naririnig natin yan sa mga balita na ano. Yan, pride of life yan. Glory to me. Glory to Ang me. sarili ang nakikita. Ano yung sinasabi Oh. na Mhm. tawag niyan, conceited. Mm. Kaya ganyan ang mga tingin niya sa lahat ng mga pastoral. Kasi talaga namang may mga itsura. Oh, naganda din kagaya sa kanya. Akala niya lahat ng Hmm. maganda kasi nagagandahan siya sa sarili niya. Ganun na. Hinahabol na Ganun ng mga na lalaki. mag-isip. Ay, naku, Arlene. proud siya sa kanya. Deceive siya. Deceive Ganyan siya na sa kanyang ano. Deceive sa kanyang sarili. So yan lang, hindi yan ang turo ng ministry. Yan ang kaibahan kasi dahil nga wala siya kasing word of God simula't simula pa. Hindi siya talaga founded sa ano, sa mensahe ng anak. Parang sa kanya kasi laro-laro. Kaya hindi niya naintindihan. Kaya kung ano ang pag-iisip niya na madumi, yun ang ipinapahid niya sa lahat ng mga pastoral na ganun din mag-isip, ganun din ang attitude kagaya sa kanya na naghahanap ng lalaki. Yan, ikaw yan. Pero hindi yan ang turo ni pastor sa amin. Okay? Actually, it's a choice. Itinuturo yan sa atin ni Pastor na ito, i-follow ninyo, ito ang gawin ninyo kasi ito ang kalooban ng Ama. Ito ang kalooban ng Diyos na matuwid, no? Kaso choice niya na hindi sumunod. Exactly. We all have our freedom of choice kung gugustuhin ba natin o hindi. Ipipresent lang naman yan sa atin Yes. dito sa kingdom. Pero you have to choose. Kaso lang, ang pinili niya, hindi niya talaga kayang sumunod. Yun lang naman yun. Hindi niya kayang magpailalim sa laws of righteousness dito sa kingdom. Kaya yan, babas siya. Kasi dito pa lang obedience dito kaya sa babas. Kung Yun din yung nandyan ka sa loob ng kingdom, tapos lahat ng lalaki ititempt mo, di ba? So, ibig sabihin, Hindi siya talaga siya bagay. honorable thing. Hindi niya kaya pabanal. Kaya umalis talaga siya. Yeah, Kaya Arlene, nga, meron lang akong sabihin dito kasi naalala ko kasi nung before 2000 or during 2000, kasi pinag-usapan natin yung lalaki kasi alam niya kung sino matino, no, o hindi. Yung naging karelasyon niya, hindi siya sinamahan. Hindi siya sinamahan. Kasi alam kasi yung gawain niya na hindi siya respeto, no? At hindi lang alam kasi nung karelasyon niya nung time na yon na marami pang susunod maging karelasyon ni Arlene maliban sa kanya na wild silang dalawa. Kaya hindi talaga siya nirespeto. Yun ang sinabi sa akin. Tinanong ko yung alam ko may narinig ako na wala daw siyang naging karelasyon nung nasa loob daw siya. Nagsabi yung karelasyon niya noon sa akin na silang sinungaling na dalawa. naman siya. Kaya nga, nagsinungaling siya. Talaga sinabi na silang dalawa talaga, naging sila. At hindi lang siya, yung lalaki, hindi sumama sa kanya. Kasi, tinimbang nung lalaki na wala siyang future sa labas ng kingdom. Takot ang lalaking gumawa ng gawaing makasanlibutan. Gusto ng lalaki manatili sa paggawa ng kabutihan through sa standard ni Pastor Apollo C. Quiboloy.
Ayan, nagsinungaling ka na naman. Eh yun pala, sino pala yun? Nabingwit mo. Pero hindi lang sumama sa'yo. Kasi alam niya kasi wala siyang future din sa'yo, yung relationship ninyo. Which is, nung kayo din ni Jason noon, nung umuwi ka ng Pilipinas, iningganyo mo naman siya na makipagkita sa'yo. O tingnan mo, kayo pa ni Jason noon. Kaya, ang dami mong immoral na ginagawa, tapos nagmamalinis ka. Ang dami mong ginagawang hindi maganda. Ito, pabulaanan mo yan. Kaya yung sinabi na verses ni Sister Tring kanina, ng kapatid mo, yan, sige daw, i-repeat mo itong vlog, at basahin mo sa Word of God, i-meditate mo daw. Yan ang gawin mo, Arlene. Sige daw, baka mayroon kang dyan, may verse kang makikita na sa Bible nandoon na paramihan ng mga lalaki. Lalaki. Sige nga. Pwedeng friend partner. Kasi kami, yung buhay Baka may namin, Bible yung buhay namin nandito sa mga verse na binabasa ko. Ikaw, baka may verse ka rin dyan para sa buhay mo. Oo. Okay? Bigyan natin siya ng chance. Baka naman kasi, baka hindi natin alam na meron palang verse sa Bible, di ba? Pero as far as we know, yun na, yung sinabi kanina na each man should have one wife and each woman should have one man. Correct. Diba? Eh kasi daw. Sige lang, bigyan natin siya ng assignment. Hindi kasi, Tapos, ang pinalalabas din niya ngayon, parang she wants to normalize yung nangyayari ngayon sa sanlibutan na multiple partners, tapos iba't ibang relationships. She wants to normalize that, which is for us here in the kingdom, lalong-lalo na sa mga turo ni Pastor. Hindi talaga siya normal. Hindi siya normal. At least alam ng mga tagapakinig, ng ating mga tagapagsubaybay, ng ating mga kababayan na iba talaga yung turo ni Pastor sa atin. So tinuturoan tayo ni Pastor dito na mamuhay ayon sa kalooban ng Ama. Matuwid na nandito sa buhay. Bible, mga verse na binabasa namin kanina. Diyan kami, Arlene. Kaaya-ayang buhay. Matuwid at kaaya-ayang buhay. Hindi lang sa harap ng Diyos, kung hindi, maging sa mata ng mga tao. Yes. Diba? Kaya kahit nang wala tayo sa kingdom Kaya yan nilalait niya tayo na nilalait niya tayo na wala tayong freedom. Sorry, Arlene. Iba ang interpretation kasi yun ang freedom. Freedom to do the will Ibang of the kanyang Father. interpretation. Kaya nga. Saka kahit pa sabihin natin normal yan sa sanlibutan, ay sa inyo na. Sa inyo na yung freedom ninyo. Sa inyo na yan. Okay lang ako dito. Nag-decide. Wala akong Kasi freedom. nag-decide kami na sundin namin to. Kaya nga kami bumalik sa ministry. Kasi ito ba hindi namin alam noon? Noon pa alam na namin kasi 90s pa alam na namin to na ito talagang to ni Pastor. Bakit kami bumalik? Kasi gusto namin ito na freedom. Itong klase na freedom to do the Father's will. Bakit mo naman ipinipilit, ipopost na wala silang kalayaan? Mundo mo yun. Huwag mo ipilit sa amin. Tama. Kasi gusto mo kasi nasabihin sa lahat. Gusto mong sabihin kasi, Arlene, sa lahat na para kami mga robot dito. Nasunod-sunuran kami kay Pastor. Lahat ng sabihin ni Pastor, gawin mo to, gawin mo to. Yan ang gusto mong gusto mong sabihin sa lahat. But sorry, we have the freedom to do the Father's will. Freedom of choice. Mamili kami, binigyan. Kaya nga, marami din or iilan na hindi makasunod na sumusulat sila na hindi nila kaya na manatili. Okay, the gate is wide open para sa kanila. Yes. Ngayon, kung gusto nilang Marami naman ang gumawa ng ganyan, lumabas sa kingdom. diba? Correct. Ngayon, kung gusto nilang manatili sa ministry, diyan na tayo, mayroong mga sanction, mga discipline na gagawin. Kasi gusto mong manatili Kasi hindi pwede yan dito i-tolerate. Hindi pwede dito i-tolerate kasi langit nga, nasa Biblia, sayang yung... Ito yung namin, Arlene, nasa Biblia yan, yung binasa ni
Third, Yung turo kapatid ni mo, ni Sister Tring. yan. Oo nga. Tapos sinasabi mo pa na Tawa mo Kingdom of Hell ang yung aming paglilingkod. mo. O ha? Kingdom of Hell. Tapos kami, sumusunod kami sa Bakit mga daw? nandito sa Bible. Kingdom of Hell, pero tayo, stick to one. Kung may asawa man tayo, o kung mayroon mang, isa lang, walang pa iba-ibang lalaki. Ikaw do, napaka-ironic naman yan. Din, Sige daw, Arlene. Kung sino yung mga nasa Kingdom of Heaven, doon pa yung mga sumusunod sa Sa Yes. Word of God. Nga, alituntunin. para Sa Word of maniwala God. tayo na sila sa ano, namumuhay sila na sa Diyos daw kuno. Sige nga, bigyan nyo nga kami ng bersikulo na pwede kang mag-asawa ng 10 or more than pa ng mga partner mo sa buhay. Sige. Assignment mo Pwede yan. kang magkaroon ng 10 relationships. Hindi ko May sarili kaya siyang- yun. Ang dami niya. Hindi ko ma-imagine. Yung mga 10. manlulo. O pag ganyan kasi ugali, ano yan eh. Kasama na yan ng liar, tsaka Sinabing thieves. buhay Yun, mo. yan. Magkaano na yan eh. Magkapatid na Liar, yan eh. evil, liar, evil. Liar evil. O kasama na yan. Yang ganyan. Alin. Ganyang hayok sa laman, magnanakaw. O yan ang fruit of the flesh na. Di ba? Yeah. Yan na yung bunga ng laman. yung O, bunga. pag magka... Kasi, kung ikaw, sinabi niya nito, naging GRO daw siya. O let's say GRO, ano bang kailangan mo pag maging GRO ka? Di, kumita ka lang pera. Sa dami naman ng gagawin mong trabaho, yan pa yung ano mo. Tapos, nandito ka kay pastor. Kung anong magandang Naturuan trabaho? ka. Des, anong magandang trabaho? Yung magtitinda ng puto o mag-GRO? Magtinda na lang ako ng puto, kutsinta. Oo nga. Yeah. Magtitinda na lang ako kaysa mag-GRO. Kasi mag-GRO kasi, hindi naman pasintabi po sa lahat ng mga ganito ang trabaho. Hindi po kayo yung, kasi hindi niyo naman po ito turo ng, what I mean, hindi naman po kayo sakop dito sa kingdom. Ang sa amin po dito, yung ito si Arlene, na naturuan, naka-receive na ng mensahe ni pastor na hindi ito yung aming standard dito sa loob. Tapos ginagawa pa rin niya. So yun po. At saka, Dinadaw yan niya yung yung matrix standard of sa sin. kingdom. Yun yung ano niya. Kasi dinadaw niya yung standard, Mhm. yung mga turo ni pastor sa Pilit niya atin. kasing kinoconflict. Ginagawa niya masama. Kinocontradict. Pilit niyang kinocontradict yung mga gustong yung mga gusto nating sundin dito. At ito Na pa. according to life of righteousness lang naman. Di ba? Ano Sarap sang? kaya Ano sang? mamuhay na according sa laws of God. Peaceful life. Yes. You have peace of mind. Yes, exactly. Totoo talaga yan. Wala kang problema. Magkaroon ng multiple partners. Miserable yung buhay mo niyan, for sure. Yeah. Hindi Kaya, ko naman na-experience ang Tsaka ganyan hindi na rin magandang nakita rin ng maganda. anak niya. yes, exactly. Headset ng lalaki, di ba? Hindi magandang halimbawa sa anak niyang babae. Paano kaya kung, kasi may anak siya, no? Paano kaya kung mangyayari yan sa anak niya, yung ginagawa niya? Ano kayang feeling niya? For sure, masakit yun. Masakit yun. Tanggap Ang ano na. Hindi niya gugustuhin. Hindi na yun. Pero, kasi kung anong puno, yun ba yung bunga? Yan ang masakit. Lalo Yes. niya yung Oo. kung ano yung wasto. Di ba? Yeah. Yan na yung Kaya magiging yan na yung magiging question. Kung kaya ba niyang ituro. Dapat turuan mo, Kaya Arlene. ba niyang ituro? Kasi, baga diskarte na niya yun. Karnal kasi talaga ito si Arlene eh. Yung utak kasi niya, puro laman. Ito talaga si Arlene. Ayan sinabi nga dito sa 1 John 2:16 to 17. Yung three matrix of sins, na lust of the flesh, lust of the eyes and pride of life.
Lust of the flesh. Ikaw, Arlene. O, di ba? Yan. Multiple partners. Pride of life. Tapos, iba-iba yung para mag-support sa pamumuhay natin. Di ba? Yan, lust of the Yun. flesh. Ginagamit Mhm. mo yung flesh mo para ka mabuhay sa mundo. Ito, tingnan mo yung utak natin, kabaliktaran, di ba? Yung turo ni Pastor sa atin, Baligtad lahat na. fruit of the spirit, di ba? Pero tong kay Arlene, yung ginagawa niya, yung fruit of the flesh, which is andito yung adultery, fornication. Yeah. So, Mm. baliktaran, tapos sabihin niya na tayo pa yung sunod-sunuran, which is ito yung standard, Arlene, saan yung Bible, pasumpa ba ka sa unaan bago ka digawas. Pinasumpa siya. Naana pa ka ani. Nung nung 2000. Oo. Ganun. Tapos lumayas kinabukasan. Ito naalala ko yan yung about sa collect and select, di ba? Siyempre, yung mga gawa namin dati nila Lore, merong collect and select din the time. Siya yung advisor namin na mag-collect and select. Sabi niya. Oo. Yun yung binirahan ko one time na, hoy, isang, dili ka magpakalinis diha. Ay, pareho lang tayo na naghahanap ng lalaki. Isang sagot ng mga kanitizen. Hoy, Arlene, tama yun. Naghanap tayo ng lalaki, pero yung kaibahan lang natin, until now, intact. Wala talagang tatsa. Ikaw, sige, spread ba sa tanan-tanan. So, yun yung inaano ni Arlene sa akin. Kaya wala to siya yung ba, unod nun yung sakdako. Damayon pa ko niya din. Siya man talaga yung mentor natin, di ba, sis? Sa labas. Oo nga. Siya talaga yung mentor namin actually. Siya yung nagtuturo talaga sa amin. Meron yun, Kasi nga, mentor pa. we look up to her as an ate. Kasi, kumbaga, na-feel namin na mas experience siya sa labas, mas meron siyang i-cafe or meron siyang sasabihin talaga na, ito gawin ninyo, ito, mas maganda tong gawin. Kami naman, syempre, noong mga panahon na yun, wala na kami sa kingdom. You have to try, pero nandun pa rin yung choice namin na, wait lang. Okay pa ba to? Kasi, actually, ang tinuro sa amin ni Pastor ganito, okay ba ito o hindi? Ikasisira ko ba to o hindi? Ikasasaya ko ba ito o hindi? Ganon. So, dumating ako sa choice na. Kaya yun yung maganda sa atin. Doon pa rin ako. Stick pa rin ako doon sa tinuro kasi yun yung nararamdaman kong tama. Diba? Kaya So at ako that bumalik time, sa hindi niyo kingdom. siya nakitaan. Yeah, ang tanong ko rin sa inyong dalawa ni Isang. So at that time, hindi niyo siya nakitaan na mayroon pa siyang mga ganun na pagbalanse? No? Binabalanse kung tama ba ang ginagawa o hindi? Hindi based on her experience at yung ginawa niya talaga mismo, kanyang experience na sinishare sa amin, which is kami yung nagbabalanse at Des, which is binabase pa rin namin doon sa turo ni Pastor na nakuha namin nung sa loob pa kami. So ginagawa standard ni Arlene, so ito yung panuntunan ni Pastor, iwi-way pa rin namin nila Loren. So yun lang, kaya hindi namin magagawa yung ginagawa niya na spread my legs. Kasi for me, may weight talaga yung turo ni Pastor eh. Tama talaga eh. Alam mo yun, para to keep our dignity intact. Alam mo yun, yung morality intact. Sige. Ito yung turo ni i-adapt sa buhay namin na nasa labas kami. Sa lahat ng mga netizens natin, mga sumusubaybay no, sa mga vlogs natin, ito yung turo ni Pastor sa atin. No? At ito yung gawa ng laman, makikita natin sa Galatians 5:19-21. No, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, faction and envy, drunkenness, orgies, and like I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So ikaw, i-judge mo sarili mo.
according dito sa Word of God, Arlene. Kaya Yes, wala ano Tapos siyang mo, ngayon, kingdom of will ipinapahid not mo, inherit. ipinapahid mo yan sa amin, lalo na kay pastor, nagawain ni pastor yan. Mhm. Ikaw daw. Tanungin mo sarili mo, ano bang turo ni pastor? At saka meron tayong, yung sinasabi namin na freedom of choice, nilalatag ni pastor sa amin lahat, yung kalooban ng Ama at ng demonyo, Satan, Lucifer, the devil. Nasa amin yun, mamili. May kalayaan kami. But fortunately, at we thank the Father, na very wise kami sa aming mga desisyon na pinili namin ang pangangaral ni pastor, ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya ikaw, wag mo i-compare yung sarili mo, wag mo ipahid sa amin. Ganyan lang. Tapos ang dami mo pang mga sinasabi. Ayan o, sinasabi na ni isang na sinasabi ba, pareho lang kayo ni isang. Tapos, may kaibahan kayo. Hindi kayo pareho, magkaiba. Ibang-ibang Kasi layo. isang nag-repent, ikaw hindi. Mm. Repentance kasi talaga dapat. Si Loren, Repent. nag-repent. Oh, marami kayong pas. Sabi mo pa eh. Marami kang alam kay Loren. O ate si Loren, nag-repent. Oo, Yan ang tama. kaibahan. Di ba? Diba? At saka, nako, wala lang mga secrets yan. Yes. Dahil nakalatag na yan dito. Open Wala lahat. secret. Open na yung buhay namin. Kaya nga, meron kaming mga Binayaran na yan ni pinagdadaan. Loren. Transparent Yeah. lahat. Alam Mm. na. Alam So, na yan. Kaya wag Oo. mo nang Hindi mo kasi sasabihin, alam yan. wag ka nang manakot. Wag ka nang manakot, Arlene, na maraming secrets. Bago pa man dito, pumasok sila at kaming lahat dito, kinonfess na namin lahat yan. Ano yung mga Exactly. nagawa Yes. namin. At binayaran Mhm. na. tama. Kaya Binayaran nga. na. Yun ang hindi mo alam. Oo. Kasi wala namang Grabe. worker na hindi dumaan sa paglilinis at disiplina. Yes, Mm. totoo. Tama. Di ba? Kaya nga may mga pagdidisiplina dito kasi may mga worker na nakakalimot, Mm. hindi nakakasunod. Pero choice pa rin na sumunod kasi gusto naming manatili dito sa kingdom. Yes. Gusto naming mamuhay ng ayon sa Word of God. Yes. Exactly. Kasi gusto naming So, pagpalain ang buhay namin. Kaya wag ka lang manakot. Kasi kami dito, naka-open na yung aming walang sikreto dito sa loob ng kaharian. Open book. Mm. Di ba? Open book. Mhm. Kahit yung mga worker nga na nagkaroon ng involvement sa kanya, it's an open book here. Di ba? Kaso they remain. Nagpaano sila, nagpa-submit. Nanatili. Yun yung mahalaga. Eh Yes. siya, pinili niya yung buhay na umalis sa kingdom kasi nga, hindi niya kaya. Okay, so maging maligaya na lang siya doon. Wag na lang siyang yung gawin na i-compare pa niya yung buhay niya at manira. Kasi Di ba, maligaya ginagawa niya naman kaya kasi, sa ganyan. yan kasi ginagawa niya ngayon. O, lumabas na nga siya. Wala naman tayo pakialam sa kanya kung anong ginagawa niya dun sa labas. Oo nga. Eh, ang Eh, ano kaya lang naman naman si tayo ano eh. magkakaganito ngayon. Sinasagot lang naman kasi natin yung mga sinasabi niya. Eh, alam nga Yes. naman hindi tayo mag-react. Alam nga namang manatili tayong nananahimik na lang. Hindi naman pwede yung ganun. Yung bunga ng laman na nandyan sa kanila, pinapahid niya dito na wala tayong pinag-aaralan dito kundi yung bunga ng espiritu. Yeah, exactly. Tingnan mo na lang, 2021 pa siya nagsasalita ng hindi maganda kay pastor sa ministry. Kailan lang ba? Ito, just few weeks ago lang naman, or December, na nagsalita tayo ng ganito. Kasi hindi na tama. Hindi na tama yung pinagagawa, puro kasinungalingan. Kung ano yung mga ginagawa mo sa laman, o nagbebenta ka ng sarili mo, ngayon, hindi lang yun ang kasalanan mo. Naging sinungaling ka pa. Ano bang purpose mo? Pera. Yung matrix Pera. of sin, nandiyan na lahat.
Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Oh, sa'yo, kumpleto yan sa'yo. Grabe, nagmanifest talaga yan sa'yo, Arlene. Last of the Basahin mo. eyes, last of the eyes nila, ano? Yung nakikita nila dito mga pagpapala sa loob ng kingdom. Yes. Mm. Sige. Oo. Issue din sa kanila yan. Yung Kaya, mga pagpapala. grabe, ang ano nila. Ambisyoso. Kaya kunin Kaya nila, ngayon, kunin, contradict pa rin nila yung mga sinasabi natin na pinagpapala tayo. Pilit na nilalagyan ng mga kwento, ng mga hindi totoo. Hindi daw totoo, pero ang dami nilang mga hidden agenda ngayon para makuha nilang mga kayamanan sa kingdom. oh, di ba? Oh, Paghati-hatian daw nila. di ba? Sabi nila, wala, hindi daw totoo yung Naghihintay daw sa pagpapala kayamanan tayo ng dito. kingdom. O di ba, Arlene? Yung Hindi mga na nga lawyer mabilang- niyo, babayaran nyo pag nakuha na ninyo ang mga pagpapala dito sa kingdom. Mhm. Paano? Nako. Maraming na alam mo, maganda talaga itong ginawa natin since December ba? Ang daming mga, nako, hindi na lang tayo magsalita. Tapos, Soon. meron pa kayong sharing. Mhm. Mhm. Anong sharing? Hindi ko alam yan. Magsisharing sila pag nanalo na daw sila sa kaso. Talaga? Oh, meron silang usapang mga Mahihila na daw nila ang lahat ng mga, di ba? Last of the eyes talaga, no? Last of the flesh, Oh. last of the eyes. oh, pride of life, yung pilit niya na sinasabi na tama yung ginagawa niya. Pride of life. Accuser of the brethren and Yes. persecutor of the innocent. Yan yung perfect na Gawain word. talaga ng no? Gawain Pride talaga of ng life. demonyo ba? Yan ang talagang gawa ng diablo. Sang, nakamute ka, Sang. Kumudit sa lahat ng sinasabi ng ano talaga yun. Kaya Yun, kanilang Sam. tatay, Lucifer. Ha? Gawain ng kanilang tatay na si Lucifer. Yes. Correct. Yan, pilit na ipinapahid. Dito sa kingdom, sa sobrang pagpapala. Sabi nila, wala. Sa mga membro, no? Ilang ilugon. Pati mga sasakyan. Sinasabi, wala daw sariling mga sasakyan. Ipakita natin dito, nakapangalan sa akin, yung sasakyan. Wala daw bahay. Sasakyan namin dito. Kahit patabunan ka namin ng sasakyan, Arlie, hindi ka makakahingi. Wala daw tayong mga sarili nating bahay, walang mga sariling sasakyan at property. Baka ipakita natin dito yung mga titulo Hello. ng bahay. Kung Kung wala tayong mga bahay, dapat magproblema tayo kung saan tayo pupunta, saan tayo titira. Kahit saan tayo pupunta ngayon sa buong sanlibutan, meron tayong tirahan. Ito yung delikado. Kasi hindi kasi niya naintindihan na itong kingdom Ay, bahay. lahat tayo nagkaisa dito na kung kingdom nation, kingdom of Jesus Christ, na isa lang tayo. Pagmamayari ng isa, pagmamayari ng lahat. Ano yun, may inexplain si niyan May inexplain yung attorney natin, si attorney, niyan corporate, ano yun Ren? May inexplain siya niyan na tayong may-ari ng lahat. Corporate. Meron siya. Hindi lang makalimit sa isang property ang meron kami dito. Kumbaga ako, wala daw akong sariling bahay, wala daw akong sariling sasakyan. Wala akong sariling sasakyan kasi lahat ng sasakyan ng kingdom pwede kong magamit. Lahat ng bahay ng kingdom pwede kong tirahan. Magmamayari mo. Magmamayari natin. Saka ito pa, kahit saan tayo pupunta, kahit saan tayo pupunta, may bahay tayo. Ito yung nakakatakot. Kung hindi niya mabayaran yung bahay niya, he will end up homeless. Diba? Yes. Tayo kahit saan may bahay tayo. Kaya hindi niya yung bahay niya. Kasi para bayaran mo yung mga taxes. Gusto kasi niya ipagdiinan na kawawa talaga tayo. Ewan ko, bakit naawa ka sa amin? Tingnan mo, kami, naawa ka sa amin, huwag ka sa amin. Awaan mo na.
Kaawaan mo na lang sarili mo, Arlene. Ikaw ang kawawa Mukhang talaga. kaming kawawa. Tinuturuan kami dito ni Pastor maging masipag. Mula bata hanggang sa pinakamatanda, masisipag kaming lahat. Tama. Mm. Kailangan talaga banat ang buto. Ikaw yung nagbanat ng paa. Pero talagang Kami, buto yung binibanat namin para Kasi nasa Bible naman yan eh. Pag masipag ka, pagpapalain ka talaga, di ba? Amen. Anong Oo. verse yan sa Bible? Sa Bible. Latin mo, Sam. Tapos meron pa siya sinasabi na I don't follow instruction if it doesn't make Oo. sense. Sabi Yan. daw niya. Oh, if it doesn't make sense. Yung panahon daw na worker siya, di daw siya mag-follow instruction. O, di ba? Serpent seed. Pinsit talaga. Ano pala Hindi ginagawa mo niya sa follow. loob? Bakit? Pwede wag Eh, mag-follow. Hindi sana lumabas na siya noon pa, nung na-realize niya yun. Eh, bakit siya nagtagal? Diba? Bakit siya bumalik? At saka bakit siya Bakit siya bumalik nagsabi din? na hindi ka makaya? Bakit? Bakit siya May bumalik? trabaho man kaya yan siya ng company, nagtrabaho man kaya yan siya. Ibig sabihin, di pala siya sumusunod ng instruction ng company. Sige daw, Kahit Arlene. naman sa application tayo pumunta, susunod ka Di naman na talaga. ano ka na paalis ka na sa pinagtatrabahuan mo. Eh Yes. dito nga lang, sa time nga lang sabihin sa'yo, ito yung time mo ha, kung hourly ka, papasok ka ng 7 o'clock, kaya alam ko, papasok yung 8 o'clock, nandito ka na, di mag-sign in ka, may bandy clock yan, or ano bang form of sign in sa computer. Sign in ka, pag malate ka. Ngayon, ito yung oras mo ng labas mo, 4 o'clock, 8 hours, 8 to 5. Kung mag-overtime ka, nasa iyo na yun, pero wala kang bayad. May mga instruction yan. Tapos ito yung hindi mo dapat gawin, ito yung dapat mong gawin. Di ba? Mayroon ngang HRD dyan sa mga dito sa US, yes, ng mga company, kasi yun ang mag-briefing sa'yo. Di ba? Huwag mo ikaila yan. Yan naman ang protocol dito sa mga kumpanya. Yun, kumpanya yun, pinagtrabahuan kasi. Bakit? Gusto nating kumita ng pera para mayroon tayong pangtustos sa pangangailangan ng pamilya natin, mga anak natin. Kung hindi tayo susunod, You're fired. Yes. Ikaw, hindi ka sumunod. Wala kang trabaho. Wala kang trabaho. Dito, diba? sa bansang Lalo na dito, kaligtasan. Oo nga, lalo na dito sa kingdom, ang sadya talaga natin in the first place, kaya tayo pumasok, maligtas tayo. Tama. Yes. Yun yung yun yung pinaka-important na Siyempre, decision. may instruction talaga, di ba? Nasa Bible yan, Sister Nangahawakan Desiree. natin. Oo, kasi sabi nga dito sa Word of God sa Proverbs 8:32-33, and now, O sons, listen to me. Blessed are those who keep my ways. Pagpapalain yung laging kinikip yung daan ng pagsusunod sa kalooban ng Ama. Hear instruction and be wise and do not neglect it. Ano pala yan? O, di ba? Yan Kaya ang kami sinasabuhay natin dito. pinagpapala kasi sumusunod kami. Amen. Yeah, sumusunod kami sa lahat dito. Kaya kami yun hanggang ngayon nandito, masaya. Wise din daw ba siya, sabi niya. Kung saan napunta yung pagka-wise niya? Wise sa kalukuhan. Sige, Wise siya bigyan doon natin sa yan. ano? Wise. Wise din sa daw ba siya? panloloko. Sa lust of the flesh? Magpaka-wise kayo. Anong klaseng wise? There are two kinds. Wise? Para manloko? Sa kalukuhan? Or wise para sa kabutihan? Para sa kalukuhan. Kasi, dalawa lang naman. mahilig ka kasi, pinili mo yan, kaya nabuhay. Huwag mo ipahid sa amin. Na itong, lagi niya sinasabi to sunod-sunuran yan sila. Sa lahat ng instruction. Choice namin na sumunod dahil alam namin para siya sa ikakabuti sa amin. Gusto namin sumunod. Ano mo dyan? Desisyon namin to. Bakit mo kami pinakikialaman? Nanahimik nga kami. Nanahimik ka na ngayon. Hindi ka namin pinakikialaman. Ba't kayo nangingialam sa amin na sumusunod kami? Kaya lang naman kami
Kaya lang naman kami lumalabas ngayon kasi sumasagot lang naman kami sa mga sinasabi Oo. nila. Yung pagsagot natin ha, ilang araw pa lang tayo nagsagot ha, nasaktan na daw sila. O, di ba? Masakit pala yung ano no, masakit pala yung mga panlalait tapos ibalik sa inyo no. Oo nga, Pero kami, balik Yeah. sa inyo. silent lang Ilang kami years? ilang taon. Oo. Years ang panahon, no? Grabe. Kasi ang gusto nila, hindi tayo mag-speak up. Ang Ngayon gusto na nila, su- hayaan mo lang kasi Yes. magsalita. Ngayon na Hindi sumagot pwede na yung tayo, ganun. sabi Oh, nila Hindi nag-iingay pwede nasaktan na yung daw ganun. sila eh. Nag-iingay daw tayo. Ito ba daw ang turo? Nag-iingay daw tayo. Tapos ngayon, marami pa sila sinasabi, binabalik sa atin. Oh. Pinagchichismisan daw natin sila, yung buhay niya. Bakit? Sino Ganun ba ang ang nagchichismis ng una, di ba sila? Chinismis Sino nila bang yung unang ating gumawa ng pamumuhay sa loob ng pagchichismis? kingdom? Ouch pala yun. Ouch. Siya naman ang una, di ba? Sino ba? Tingnan mo nga kung ilan yung videos mo sa social media, sa YouTube na ginawa mo, Arlene. Tingnan mo daw. Sinasabi mo, ganito si pastor, ganito si pastor. Alam mo, hindi na pinapakinggan dahil talagang masakit sa amin na ginagawa mo yan. Tapos ngayon, oh, ano ba yung kasabihan rin? What goes around comes around. What goes around comes around. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. That's Ngayon, diba? inamin mo na. Mm-mm. Kung ano yung ayaw mo mangyari sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Kasabihan Yung pa yan, gawin sa bata pa ako, kapwa kasabihan mo. na yan. Oh, di ba? Na-shock talaga ako nung Saka- una siyang lumabas. Kung ano-ano nang pinagsasabi niya. Yes. Yun na yun, there is a season for everything. Okay na. Mm. Mm-mm. Pero Yes, nananginis tayo kasi, akala niya, di ba? hindi ganun si Ate Trinky ngayon kasi yung nalaman niya, hindi palaban yung tring-tring Puno na ang noon. salok at Hindi ako palaban pagdating sa kalukuhan at saka sa mga kademonyuhan. Pero pagdating sa kalooban ng Ama, dito ako palaban ako dito. Amen. Yes. Correct. Yun eh. Kasi nga, yung paulit-ulit na lies, yung mga kasinungalingan, parang naging gospel truth na siya sa lahat, no? Pag lagi mo napapakinggan. Di ba? Nangyari kasi ganito. Mayroon pa yung kasabihan, Ren, na sinabi mo sa vlog mo, na alangan naman manaig yung kasamaan. Oh, the only thing for evil to triumph is for good men to do nothing. Ito na, we are doing Aba, something hindi ko now. hahayaan yun. Yeah. Tapos Hindi ko sabi pa hahayaan nila, na mag-prevail ang evil. Ang Yeah, may sinabi accusations pa na sila hindi na- naman totoo. Hindi ako magtatanggol. may sinabi pa sila na yung ginagawa daw natin, hindi daw ito makakatulong sa kaso. At bakit pala mananalo kayo sa kaso? Tama. Oo nga. Ang sinungaling ba mananalo? No. The truth will prevail. Yung gusto kasi nila, akala Lies travel faster than the truth. Ebidensya nila. Yun, ganun. Tingnan natin. Kasi ano na sila, at least ngayon, nasabi namin ang buong katotohanan. Nag-i-illusion kasi sila eh. Nag-i-illusion Yes, sila kasi na mananalo sila. Yun pa yung mga sinasabi pa nila, yung mga mga salita na kung totoo, sige, paatinin niyo si pastor doon sa doon sa hearing. Bakit? Anong pakialam niyo? Ano pakialam nyo kung ayaw namin na patinin? Bakit? Kayo mag-prove. At Sila sino ang naman kayo? Oo, the burden is on your side to prove O, di ba? Yeah. Senator Risa kung Hontiveros, totoo ba yung mga akusasyon ninyo. dalhin niyo sa korte. Yours. Doon sa totoong korte ang reklamo niyo. Hindi sa korte, doon sa totoong korte. Hindi dyan. Hindi sa inyong korte-korte. Sa inyong kangaroo korte. Sa amin, alam na Gagamitin nila yun. na yung lahat, hindi talaga yun totoo. Saka iilan lang sila. Iilan lang sila ng mga nag-iingay. Iilan lang sila compared sa atin. Parang ano lang, Ang dami natin na pwedeng pasinungalingan yung mga claims nila. The burden of Doon pa proof, lang talo na eh.
isa sa kanila. Oo. Mm. Pero alam mo yung nag-iingay si Arnie lang naman eh. Ang dami yung fake account. Malalaman mo sa kanyang typo at sa lahat ng mga messages niya doon na siya lang naman yun. Siya lang kasi Kinakausap yung nagsisikap eh. buwang-buwang. Siya yung nagsisikap eh kasi pag Saka ano yung daw, kumakampi sa kanya, share sila. yung mga kumakampi sa kanya, yan din yung mga naging disobedient dito sa kingdom. Yung mga Yes, kumakampi correct. Sila. naman Mga din. kawatan, Yung mga ano, magnanakaw. yung mga sakit sa ulo dito na hindi rin sumusunod. Siyempre, Mga ano yon, bad birds of the same eggs. feather flock together. Oh. Bad eggs. Siyempre, kung sino yung mga kauri mo, doon ka pupunta, doon ka makikisama. Kala siguro nila matatakot tayo. Hindi kami matatakot kahit anong ano. Basta Abang-abang sa mga pasabog. Mhm. So, ayun. So, kaabang-abang ang mga susunod na Ano pa yung kabanata, sinabi 'di niya ba? na ano? Gusto kong anuhin yung sinabi niya na if it doesn't make sense, I don't want to obey. oh, yun Yeah. sinabi niya. Ano bang doesn't make sense? Eh, Instruction yung, na ano? Ay, hindi, baka yun ang instruction na hindi pwedeng ano na marami kang overlapping relationship ng lalaki. It doesn't make sense ba yon? Doon muna tayo. It doesn't make sense sa kanya yung ano, Mm, yung bawal dito mag-unod-unod, bawal dito mamaligya mm, ng yun laman. yun. mm. It Kasi gusto doesn't niya make talaga. sense sa kanya yun. Kaya hindi siya sumusunod. Tapos, yun ang pinapahid niya kay pastor. Yun ang Mhm. inaakusan niya kay pastor. Kasi gawain na yun. So, Mm. yan. Diba? So, ano pa ba ang ano? Kasi pwede nating ibulgar. Next na naman para thrill. Next na Oo. naman. Oo. Yung Oo, mga- meron tayong mga pasabog sa susunod. Oo. Mas kaabang-abang. So, yun lang muna sa ngayon para yung ano lang to, parang clarification lang doon sa mga sinasabi niya, no, sinagot niya yung mga vlogs natin, tapos yun ang gusto rin nating sabihin. At saka lastly, gusto kong ipaabot sa iyo, Arlene, kung gusto mo na rin magmarites, anyway, wala namang marites na totoo, puro naman chismis yan. Gusto mo magsabi ng kung ano-ano sa social media, sa vlog mo, siguraduhin mo namang totoo. Okay? Siguraduhin mo totoo. Correct. Kasi Doon lang tayo sa magmukhang- totoo. Ano? magmukhang tanga ka na naman. Oh, nandoon na yan sa aking Facebook page. Magmukhang tanga ka na naman. Silalim pa yung anak ko. Para ka na yung tanga. Kasi Oh. meron yan silang coach, meron yan Iniwan mo ba coach anak dyan. natin? Alam ko, kilala ko sino nag-feed sa kanya eh. Oo. Oo. Yung mga Nako, coaches excuse me. nila, yung mga Kasi coaches wala ka niya, pa mga alam sa anak coaches. mo. Oo. Kailangan niya Tang, mga tang, tanang. writing Oh. cage. Kamusta na nga pala kamusta na si DJ ngayon? Oo. Ayun, masayang, namumuhay, nakikinig kay pastor, at soon, this year, proud, mami tayo dahil magsusuot na siya ng kanyang toga at graduation cap. Oh, So kaya, yung mga marites mo dyan, Baka Hindi hindi na lang ako updated mag- yung nag-feed sa kaya kanya, nga hindi guys. nga updated, nag-feed pa, mali-mali pa yung information. Basahin na lang nila ang aking Facebook page kasi alam ko may access naman yan sila. Tinandyan sabi. lahat.
Kaya wag mong galawin, sinama mo pa ang aking mga Yun ba yung pinabayaan? Kaya yan, puro pagmamahal yan ang pinupunla natin. Dahil yan ang turo ni Pastor. We are not perfect. As I said, I'm not a Yes. perfect mother, but Perfect sa atin. nag-show ako lagi ng pagmamahal, ng care, at kasi yan ang turo ni Pastor. Yung isa ko naman anak, pinag-aral din ni Pastor. Tsaka lumaki talaga sila na nagpasalamat ako sa Ama na mabubuting mga bata. Ayan, yung mga alam mo, kahit di ako magsasalita dito na i-justify kung ano yung mga anak ko, yung mga nakapalibot sa kanila, magsasabi talaga kung sino sila. Di ba? Oo. Sino bang nanay na gustong mag-provide ng mabuting future para sa anak, ang hindi dumaan sa choice na pabayaan ng anak kasi gusto niyang kumita, 'di ba, para sa anak niya. Kahit sa labas yan, iniiwan nila yung mga anak nila. Yeah. Hindi lang naman ako Kasi nagtatrabaho sa anak. Diyos ko. Hindi lang naman yan dito Filipino nangyayari. overseas, Filipino workers. Ang Julio. magagawa natin, Oo. di ba, panalangin na natin na hindi talaga sila pabayaan ng Diyos na sa anumang choices meron sila. Wala naman tayong gagawa kasi yun naman ang mga Filipinos talaga nagwo-work sa abroad. Ngayon, kung may mga nangyari mang hindi maganda, that's how life is. Pero, ang kaibahan lang namin sa iyo, Arlene, okay? Nung na-realize namin na mali yung ginagawa namin, kinorek namin. Kaya wag mo kami kumpara sa iyo. Ngayon, ikaw patuloy, yes, nagpa-disiplina kami. Ikaw, patuloy ka pa rin na ginagawa yung gusto mo. Yan nga, hindi mo pina-follow nga yung mga instruction. It doesn't make sense. Tapos, yung gusto mo, your will be done ka. Yung gusto mo, ginagawa mo. Nasa Biblia naman yan. Yung prayer nga lang na Our Father which art in heaven, thy will be done on earth as it is being done in heaven. Yan nga lang, memorize yan ng mga relihiyon na pinakamalaking relihiyon. Ano pala yun? Ibig sabihin, ano ba yung thy will be done as it is being done in heaven? Ibig sabihin, yung fruits of the flesh, i-eradicate mo yun, tanggalin mo yun sa buhay mo at gawin mo yung fruit of the spirit. Basahin mo dyan. Nasa internet yan. Ipamuhay mo yung yes. So, ikukunik mo yung buhay mo. Kaya wag mong ipahid yung mga kabulastugan mo, mga hindi mo maganda ginagawa sa labas. Dahil wala ka sa kalingkingan, Arlene. Na-deceive ka. You are so deceived. Yan, kasama ng mga alipores. Siya kasi yun in the first place. Yeah. Yeah, sila lahat dyan, mga kawatan, mga Siya kasi yun in the first place. Yung kapahid niya sa iba. Siya yun. Kasi wala silang ibang source. Wala silang ibang source kundi yung mga nakikita nila dito. Pag alis nila, mayroong GMC, mayroong Apollo Air, mayroong, di ba? Nakikita na nila yung mga, kasi mayroon silang last of the eyes. Tapos yung train, nakita mo ngayon, yung parang bakla na buntagan yung mukha niya, parang isang wati na lang, mawawalan sa mga susunod na buwan. Ano ba yung sinasabi niya rin about na usapan natin yung itsura niya? Ano ba yung sinasabi niya? Sinasabi niya na maganda daw siya. Na Sabi my niya, body face. Gamay daw yung nagway. little face. Ang kagandahan, hindi yan mag-umpisa sa face. Mag-umpisa yan sa loob. Lalabas sa face. Di ba? Nasa loob. Lalabas. Tsaka, higit sa lahat, masaya tayo, di ba? Na naglilingkod dito sa Ama. Yes. Pastor. At saka, lastly pala, yung sinasabi niya dun sa last vlog natin na may threat daw ako sa kanya. Hey, basahin mo yung buong context. Basahin mo yung nanonood ka rin na rin lang, mali-mali pa. Ang pinag-usapan doon, Arlene, yung pamumuhay estado dito sa US, yung choice ko. Na sinabi mo, hindi ako pwedeng mabuhay or pag wala sa ministry at wala akong buhay sa labas. Yun ang sagot, hindi yung threat na may connection ako na magtrabaho.
may connection ako na madali ako makahanap kasi retirado na military yung asawa ko. Hindi yung tinitrip ko yung gurgurin kita. Dato sa Mali naman yung iyong interpretation. Manood ka na rin ng vlog. Very Manood ka ng vlog. Huwag mong i-chop-chop. Yan, mahilig kasi kayo eh. Yung mga, kahit na yung mga preaching ni pastor, pag sinabi ni pastor na ganito, i-chop ninyo. Tapos ang interpretation, Kino-contradict. di ba? Ang interpretation Hindi ninyo talaga iba. nila yan. Panoorin mo yung buong context, di ba? Huwag mong basahin yung portion lang at huwag mong pakinggan yung portion lang. Tapos may pananakot ka pa. Sige, gawin mo. Kung ano ang pwede maging resulta, baka babalik sa iyo yan. Napaka-boplax mo hanggang ngayon. Babalik talaga sa kanya yan. Ako paanuhin mo, wag mo nga akong takot-takutin. Tapos ibabalik ta rin mo. So ganyan yan ang gawain ni Arlene Stone. No? So ngayon, meron tayong, siguro hanggang dito na lang muna tayo. Meron pa tayong mga susunod na mga vlogs. Hindi na matatapos ito. Hanggang sa dulo na wala hanggang. So, ngayon, sa lahat, binabati natin ang lahat ng mga netizens, mga Kingdom citizens no, nanonood sa vlog natin ngayon. Shout out po sa inyong lahat. Hindi po namin maisa-isa ang inyong lahat ng mga comments po. Overwhelming po, nababasa po namin yung mga comments from previous vlogs namin. Marami pong salamat sa lahat ng mga non-Kingdom citizens at Kingdom citizens, netizens all over the globe na sumusubaybay po sa vlogs namin 4. At sa susunod po namin mga vlogs, may mga guest po kami dito na surprise. Iimbitahin. Imbitahin naman. Okay. So for now, God bless everyone. Now let's say bye-bye to everybody. Yes, And bye-bye mga kababayan, mga tagapagsubaybay. Bye-bye and God see bless you. us See you again all. soon. Sige po. God bless us all.